commonly known as Adventists. Hospitals around the world. And it's all because we love Jesus. Yun, good evening po mga kapatid na umaantabay sa amin dito sa Straightforward. Bago ko po ipakilala ang ating special guest ngayong gabi pong ito, no? Tayo muna po ay bumabati sa mga kaibigan natin na talagang nakaantabay sa topic na ito, no? Last Sunday po ay tinalakay rin po natin ang LGT sa tulong naman po ni Brother Robin, and tonight mga kapatid meron ulit tayong special guest, no? Matagal na natin tong kaibigan kasama mga pioneer no, mga pioneer po ito ng ng mga debate, no? Okay, let's go. Kuya Bobby. Nakamute ka, Kuya Bobby? Nakamute ka po ata. Wala pong audio, Kuya Bobby. Alam niyo po yung sige po ya. Parang sa po ata yan, sa laptop po ata. Or Try niyo po ulit pumasok, Kuya Bobby. Po kayo? Out po kayo ulit, tapos enter po kayo ulit. Minsan po talaga yung audio po sa natin. Or pwede pong pwede niyo pong gamitin po yung yung phone po ninyo na lang. Sige po, habang inintay po natin si Kuya Bobby mga kapatid, no? Please like, follow, and share nyo po ang ating pong programa, no, na Straightforward. Nandiyan po sila Pastor Ryan, sila Brother Robbie na nakaabang po sa atin, no? Kuya Bobby, wala pong audio po. Wala pong audio. Kayo, Kuya Bobby? Pasok po kayo ulit. Ko po kayo. Tayo niyo po pumasok ulit. Yan. Go, Brother Jesse! Kamusta, bro? Yan, medyo nala si Brother Jesse, no? Mga kapatid, kamusta po kayo? Ano po ang pinagkakaabalahan po ninyo ng gabing ito, no? Tayo po ay papalapit na po, no, sa holiday week, no? Tayo po ay tuloy-tuloy na po hanggang katapusan na po ng ng taon na ito,
no? Kindly like and share ang ating pong programa. Sige po, Kuya Bobby. Test nga po, Kuya Bobby. Wala pa rin po. Wala pa rin po audio. Yan. Kuya Bobby, pag ano po, pwede nyo pong gamitin yung phone po ninyo. Try po ninyo. Sa cellphone po. Ano, stick nyo na lang po yung ano, para ipasok nyo po yung ano, yung pong ano, PowerPoint presentation. Okay, Brother Jesse, ikaw muna, Brother Jesse. Bati ka muna. Yan, magandang gabi po. Dapat ito po kayo, nasa kalsada pa po ako, pauwi pa lang. But anyways, binabati ko po kayo at subaybayan niyo po ang isang napakagandang topic sa gabi pong ito. Kasama po ng atin pong isang napakaginting at napakabait at napakapoging kapatid na si Kuya Bobby. Yan. At kasama po ang inyong mga abang lingkod at binabati ko rin pala yung Villarosa 7-Day Adventist. Sila ngayon ay merong Voice of Youth kaya ako pauwi kasi galing ako doon sa Voice of Youth. Pinunta ako sa bahay at para maka-join sa ating programa. Nawa po ay maging daan ito upang kayo po ay mapalakas sa paniniwala at nakasalig sa ating programa. Thank you, Kuya Chess, sa inyo. Thank you. Alright. Pastor Ryan, yan, watching. Yan. Hi, Pastor Ryan. Kamusta po? At I hope na kayo po ay nag-e-enjoy dyan sa ano sa Aklan. Nakikita po namin ng inyong mga posts, mga ganap dyan sa ano, Pastor Ryan. God bless po. No, pagpalain po sa ministry. Parang nakita ko po no na parang magkakasama po ata kayo dyan ng ibang mga pastors, no? At ang iba po nating mga manggagawa sa iglesia. Okay? So mga kapatid, tayo muna po ay manalangin habang hinihintay po natin si Kuya Bobby. Diyos na makapangyarihan, kami po ay nagpapasalamat ngayong gabing ito. Naway tulungan niyo po kami, Panginoon, upang aming muling maipaliwanag, muling mapaaninaw patungkol sa issue ng LGT, Panginoon. Marami, Panginoon, ang gustong malinawan, gustong maabot ano ba ang katayuan, kalagayan namin bilang mananampalataya patungkol sa mga issue na bumabalot dito sa Panginoon. Naway ang kaliwanagan ng aming kaisipan sa tulong ninyo, Panginoon, sa tulong ng banal na Espiritu ay aming tunay na maunawaan ang inyong kalooban na nagmumula sa inyo, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang inyong presensya ang manguna sa amin, hindi po ang aming mga sarili, Panginoon, kundi ang inyong kalooban lamang ang masusunod, Panginoon, ngayong gabing ito. Maraming salamat sa pagdinig sa aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Kuya Bobby, okay na, Kuya Bobby? Narinig na ba ako? Yes, yun. Loud and clear. Sabi ko sa inyo, Kuya Bobby, eh. Ayaw gumana sa laptop. Wala mga operator dito eh. Oo, Kuya Bobby. Ano kasi yan, minsan problema sa pagpasok or connection ata ng laptop. Minsan nagkaaganyan din ako eh. Okay. Okay. Kuya Bobby, bago tayo mag-umpisa ng ating usapan, konting muna tayo, konting kamustahan muna tayo. Ano bang pinag-aabalahan mo ngayon, no? Kasi last na pagkikita natin, no, parang way back 2006 pa ata or what, no? Abala ka pa nun sa pag-edit ng mga debates, no? Ay, oo. Ano kaya, Bobby, ano pinag-aabalahan mo ngayon? Wala, nag-retire na ako eh. Yung mga anak ko na lang ang nag-aasikaso ng aming balit na hanap buhay. Oo. Kasi ngayon, Kuya Bobby, napansin ko kasi ngayon, Kuya Bobby, parang this year, or I don't know, parang last year ata, parang naging active ka ulit sa ministry, no, by your own. Parang unti-unti ka ulit nagdadalo sa mga iglesia. So, kamusta, Kuya, yung mo doon? Pagbabalik mo way back mga two decades ago eh. Tayo ang nag-host sa radio program ng DWBL. Katandem ko dyan si Sister Rose Galang at si Brother Ray Bida.
At shout nung out sa time mga na yun, siguro mga year 2000 yata yun eh. No? Tapos, yung time na yun, nag-isip-isip ako, sabi ko, kailangan ko ng lumalaki yung mga anak ko, lumalaki na yung pamilya ko, kailangan ko maghanap buhay, magtutok. Kaya, naiwan ko yung gawain sa Panginoon at ay tumutok na lang ako sa hanap buhay namin. At hanggang sa dumating ang panahon na napagod na rin ako, nag-retire na rin ako kasi yung mga anak ko, marunong na magpatakbo ng hanap buhay namin. Kaya wala na akong idadahilan sa Panginoon para wag bumalik sa gawain. Ayun. Kaya kababalik ko lang ulit sa gawain, siguro nakaka 2 years na ako, bro. Oo. Kuya Bobby, based on your experience, kasi for sure ang dami-dami mo nang nadadalaw na iglesia. No, medyo hit-hitan natin 'to, no? Tama ba yung term ito? Hit-hitan natin tong topic na 'to. Na-encounter mo na ba tong tong issue about sa LGT na 'to? Meron ka bang napansin na may mga pro and anti, may mga nag-aaway-away na ba sa iglesia patungkol sa issue na 'to? So, paano mo ina-assess tong issue na to about sa LGT? Oo, sa mga churches na pinupuntahan ko, actually, package deal ako dun sa mga church na nag-invite sa akin. Gusto ko ako Sabbath School, Divine Service, hanggang AY. At doon sa AY program, doon ako nagtatalakay ng mga issue. Kadalasan ko matalakay yung LGT kasi present sila sa maraming churches eh. Present sila eh. Maraming naniniwala doon sa paniniwala na sinlessness. Oh, yun ang parang yun ang bumabalot sa iglesia eh, na dapat maging sinless para maligtas at kung hindi, maimpyerno. Parang ganoon eh. Kaya iminumulat yung mga kapatid na hindi tama yung ganung paniniwala at dapat nating ituwid. Oh, kasi lason sa iglesia yung ganung paniniwala. Kasi pagkataon naniwala sa sinlessness, self-centered siya. Nakabase siya sa self-performance niya. Imbis na kay Kristo nakabase yung ating righteousness, nakabase tuloy sa ating sinlessness. Kaya isang mapanganib na aral yon at ina-advocate natin na bawat iglesia ang ating mapupuntahan, ma-share natin itong ating aral tungkol sa tamang paraan ng kaligtasan na itinuturo mismo ng Biblia. Amen, amen. Kuya Bobby, may tanong si Denmar. Actually, hindi makapagsalita si Denmar ngayon na mamaos. Nag-speaker sa amin sa Green Valley. Medyo bumigay din yung boses. Nasa Lagro Church ako kahapon. Oh, Lagro Church. Magkalapit na pala tayo. Parang suki ka, Kuya Bobby, ng Lagro ah. Oo nga, nakatatlo na ako ngayong taon na to eh. Sabi ko, buti di kayo nagsasawa sa akin. Basta iba-ibang topic sa Lagro eh, no? Oh, iba-iba. Oo. Yan, shout out sa mga taga Lagro, kana Elder Mendoza, no? Para kala Ate Jaja. Kilala pala kay Brother Mutok pala. Brother Mutok, Elder Mutok. Pati kala Kaya Bobby? Pati ko si Brother Ray Bida, yung aking katandem at saka sila Brother Ruben Nagilian. Ayan, yung aking kaibigan na si Brother Ruben. Nankilada? Oo, nakilada. Yan, kaibigan din natin yan. Ito, friend yan. Doon sa baba. Oh. Si Brother Ruben. May tanong si Denmar dito. Sabi niya, ang tanong ko, dapat bang, sige, umpisaan na natin, Kuya Bobby, ito kasi yung mainit na usapin tungkol sa LGT na to. Dapat bang maging neutral sa pro o anti-LGT issue? Ang sa akin hindi dapat maging neutral eh. Ang sa akin hindi dapat maging neutral eh. Kasi pag ikaw ay naging neutral, parang kang nananahimik. Parang binibigyan mo ng pagkakataon na yung kabilang side umiral, no? Parang alam mo wala kasi yes or no lang kasi yan eh. Hindi pwede or. Kasi pag nag-or ka, parang no na rin yun. Kailangan manindig ka sa isang panig. Di ako pwede mag-neutral, hindi pwede. Bagamat yung iba ay neutral, ako hindi.
Kailangan Tsaka meron sa akong usapin- papanigan. No? Tsaka kuya sa usapin ng great controversy, no? Ano lang yung papanigan natin, no? Ikaw ba ay nasa nasa mabuti at masama? Okay. Sabi ng Biblia, sumaway ka eh. Sumaway. Kailangan sasawayin natin yung mali. Di ba? Correct. Kuya Bobby. Okay. Ganito, Kuya Bobby, last Sunday, ewan ko, ano mo ba, Kuya Bobby, nadaanan mo ba si Brother Robin doon sa pinag-usapan namin? Oo. Actually, napanood ko rin yung debate niya tungkol doon sa paksa nila na si Lucifer ba o si Satanas ba ay ganap ng nalupig sa krus. Yun yung paksa nila. So, Kuya, any feedback regarding doon sa kasi ito mini-mention mo to na mentor mo si Brother Ruben. Oo, totoo yan. Ano mo kasi Brother Tem, sasagutin ko lang yan sagutin ko lang. Bago ako mag-comment sa debate nila. Alam mo kasi bro, sa debate team ko, composed of 60% dapat negative. Hindi pwede 100% positive eh. Kailangan mas maraming kontrabida doon sa team mo kaysa kakampi mo. Kasi yung kontrabida mo, yun ang magsasanay sa'yo. Yun ang magsasanay sa'yo kung paano sumagot at kung paano ipaliwanag yung naayon sa Biblia. Kasi hindi magagawa nung kwan yun nung kalinya ko eh. Hindi yun magagawa eh. Ang makakagawa lang nun ng buong puso, yung syempre yung kontra sa akin at yan ang papel ni Brother Ruben sa akin. Kaya mentor ko siya sa negative side. Hindi ako pwedeng magbuo ng hindi ako pwedeng magbuo ng team. Hindi ako pwedeng magbuo ng team na puro puro positive. Kailangan mas marami ang negative. Hindi ito katulad ng basketball na kailangan yung teammates mo puro kalinya mo, di ba? Pero sa debate kasi iba. Ang debate kasi punggalian to ng katotohanan eh. So ibig sabihin para meron kang magaling na trainer o mentor sa negative side, na kailangan kumuha ka ng nung taong matindi manindigan sa negative. At yan ang papel ni Brother Ruben. Kaya si Brother Ruben, nire-respeto ko yan siya bilang LGT dahil kakampi ko sa team. Yan. Amen. So despite na meron kayong magkaibang pananaw sa issue ng LGT, may respeto at paggalang sa mga differences. Sige kuya, ganito yung ating walang personalan. Tama. Okay. So ganito Kuya Bobby, ang ating tulad ng ating napag-usapan sa chat, bagamat may mga idea na yung ating mga kapatid regarding sa last generation theology, gusto sana nating mag-focus doon sa usaping close of probation. Kasi meron rin kinalaman to doon sa last generation theology. Pero bago tayo pumunta doon sa topic na yon, sa iyong pananaw Kuya Bobby, to make it short doon sa usapin ng LGT, number one, ano para sa iyo ang definition ng LGT sa maikling paraan para mas maunawaan pa ng ating mga manonood ngayong gabing ito? Ano ang LGT para sa iyo? Bakit natin kailangan pagtuunan ng pansin ng usaping ito? Doon muna. Oo. Okay. Hindi ko naman sinasabi na ang turo ng LGT pagdating sa clause of probation lahat mali. Linawin ko yan hindi lahat mali. Ang sinasabi ko, yung kanilang tinuturo, tad-tad ng mali. Iba kasi yung lahat mali sa tad-tad ng mali. Pag sinabi mong lahat mali, wala nang tumama doon kahit isa. Tama? Pag sinabi mong tad-tad ng mali, kahit pa paano, meron hong tama doon. Halimbawa, nung tama nila, Brother Hashem, halimbawa doon sa tama nila, ang sabi nila sa clause of probation daw, ang Diyos ay hindi na magpapatawad. Tama ho yun, agree ako dun Talagang darating ang panahon na ang Diyos ay hihinto sa pagbibigay patawad. Hindi siya magpapatawad, ito na yung kaibahan ito na.
hindi siya magpapatawad, hindi dahil sa sinara niya ang kanyang awa. kasi ang awa ng Diyos, eternal yan eh. Kung iyong babasahin sa Psalms 106 verse 1, ang awa ng Diyos, forever yan, eternal, hindi humihinto. Attributes ng karakter niya yan eh. Pag sinabi mo ang Diyos huminto yung kanyang awa, kontra na yung kaagad sa karakter ng Diyos. Alam mo, Brother Shem, kasi, yung karakter ng Diyos, isa sa pinakamataas na batayan yan ng tamang interpretasyon sa Biblia eh. Alam mo kung bakit, bro? Kasi yung karakter ng Diyos, fix yun eh, fix. Hindi siya hindi siya nagbabago. Hindi siya nagbabago, hindi siya nag-evolve, hindi siya nag-upgrade or downgrade. Kaya yung karakter ng Diyos, fix yan. From eternal to eternity. Hindi siya magbabago kahit anong mangyari. Tama, di ba? Since na yung kanyang karakter ay fix, hindi nagbabago, therefore, any biblical interpretation that contradicts to his character is a wrong interpretation. Yun. Kaya ang magiging pamantayan natin sa pagtukoy ng tama't mali ay yung karakter ng Diyos. Fix kasi yun eh. Fix. Kaya yan ang isa sa principle. Ngayon, kung ang Diyos ay hindi magpapatawad sa clause of probation, balik na tayo doon bro sa ating paksa. Kung ang Diyos ay hindi magpapatawad sa clause of probation, hindi dahil sa huminto yung kanyang awa, kundi wala ng sinners na hihingi ng awa. Yan ay malinaw sa Revelation 22 verse 11, bro. Ang sabi doon, ang masama ay magpapakasama. Ang marumi ay magpapakarumi. Ibig sabihin, hindi po nanaisin ng mga taong makasalanan ang humingi ng tawad sa Diyos, kundi sila ay nagpatuloy sa paggawa ng kasaban. Kasi alam mo bro, yung forgiveness ng Diyos, nangangailangan niya ng repentance natin eh. Tama, di ba? Di ba? Hindi man nagbibigay ang Diyos ng forgiveness kung hindi ka naman humihingi ng tawad eh. Kaya kung iyong babasahin sa 1 John 1 verse 9, ang nililinis ng Diyos kung ipapahayag natin yung ating mga kasalanan. Tama, di ba, Brother Shem? Yes, Kuya Bobby. Okay. Kuya Bobby, sa close kasi, Kuya Bobby, bago mo sunod-sunurin yung kasi marami ako nakikitang mga magagandang punto dito eh. Kasi, Kuya Bobby, number 1, kasi ang sinasabi ng iba, at ito yung talagang, to be honest, ito rin yung pananaw ko dati, no? Pag sinabi ng close of probation, hindi ka na pwedeng lumapit sa Panginoon at hindi ka na patatawarin ng Panginoon. Pero ito, bagong inputs from you na iba pala ang konsepto ng close of probation sa ating mga Seventh-day Adventists. No? Yes, Linawin lang natin, Kuya Bobby, na pagdating sa close of probation, no? Ang mga tao ay doon na talaga sinasabi natin na kung masama ka, magpakasama ka na. Ayun yung sinasabi sa Bible, di ba? At mabuti ay magpapakabuti. Yan. Yung pala yung sige, Kuya Bobby, go ahead. Any points na maganda? And follow up yung mga question ni Brother Denmark. Kaya sa clause of probation, hindi ho suplado ang Diyos. Hindi yes. Ang kanyang awa mananatili yun forever kahit anong mangyari. Forever ho yun. Hindi yun hihinto. Ang humihinto dito, yung mga sinners, sila ay huminto sa paglapit nila sa Diyos. Kaya nagsara na yung pinto ng awa. Imbis na kaawaan pa sila ng Diyos, ayaw nila. Nagagalit sila sa Diyos. Ayun. Kaya yung ating paliwanag bro dito sa clause of probation, ito ay well aligned sa ating doktrina. Hindi natin sinisira yung doktrina, kundi nilalagay natin sa konseptong tama na hindi kumokontra sa karakter ng Diyos. Ayun. Amen. Amen, Kuya Bobby. Ganito, Kuya Bobby, follow-up question with Brother Denmark. Sabi niya dito, curious ako, narinig ko sa'yo, Kuya Bobby, kanina, laganap ang LGT sa churches. Bakit tahimik, ito, opinion lang ito, Kuya,
bakit tahimik ang General Conference o ang ating pamunuang lokal gaya ng CLC at iba pa? Sabi nyo nga dapat suwayin ang mali. Siguro si Pastor Ryan baka nanonood sa atin, no? Baka may inputs regarding sa na to sa issue. Pero kayo kuya, kung kayo ang tatanungin, bakit tahimik? Tahimik ba talaga? Ano ba? Una, hindi ko masasagot yan kasi hindi man ako spokesperson ng CLC at ng ating mga institution. Wala akong idea kung anong dahilan, kung bakit sila tahimik o kung tahimik ba talaga. Ang nalalaman ko lang yung sa akin Kumbaga wala akong idea sa kanila. Kayo kasi marami na kayong mga churches na napuntahan from Luzon to Visayas. Naka-Mindanao ka na ba kuya? Galing ako ng Mindanao nga ng Davao City, na-invite tayo doon. Amen. Visayas, Guimaras, galing din ako doon. Tsaka sa north, from north, mula dulo ng north hanggang dulo ng south, nakakarating tayo. Pero take note, Kuya Bobby, self-expenses mo ito. Ay, pinagpara kasi tayo ng Panginoon. Ay, hindi tayo humingi ng gastusin para sa iglesia. Ayaw ko maging pabigat sa iglesia, bro. Amen, Kuya Bobby. So balik tayo, Kuya Bobby, sa tanong. Based on your experience, ito ba ay laganap na usapin talaga sa mga churches natin? I try to rephrase the question. Sige, Kuya Bobby. Laganap yan Hindi man nila sinasabing sila LGBT, pero yung konsepto ng kanilang paniniwala, LGBT Kasi sa mga churches, pag present ako roon, tinatanong ko sila lagi, ano ba ang inyong paniniwala sa kaligtasan? Ang sabi na, kinakailangan mo raw manampalataya at works. Faith plus works. Yun ang lagi nilang sinasabi. Kaya kapag naririnig ko na yon, yung iglesyang ito, kailangan maturuan ng ating official stand kung ano ba ang ating pananaw tungkol sa kaligtasan. Okay, Kuya Bobby. And another point din to, I try to rephrase the question. Magkaroon ng follow-up dito. Kasi Kuya Bobby, ganito ang aking question with you, my personal question. Since nagkakaroon ng thin line between the pro-LGBT and anti-LGBT, ibig ko sabihin, ang main point kasi ng LGBT is maging perfect at banal tayo sa harap ng Panginoon. Tama ba, Kuya Bobby? Oo. Ganun yung main point niya. Okay lang ba na aking paniniwala ay maging LGBT na lang ako? Ay, hindi. Iba kasi ang konsepto nila Kasi yung salitang sinless, bro, kinakapit nila sa kanilang sarili yun Yun ay pamumusong sa Diyos. Kasi ang salitang sinless, yan ay nakakapit lang kay Kristo. Wala nang iba. Unang Pedro 2:22. Wala ibang pwedeng pagkapitan yan ng salitang sinless kundi ang ating Panginoong Jesus. Kasi by nature, siya talaga ay sinless. Tayo po ay sinful tayo Hindi po tayo magiging sinless. Kasi pagkapanganak pa lang sa atin, meron tayong sinful nature. Isa pa bro, kasi nung una kasi, tinatanong natin sila, kung totoo ang sinlessness, sino sa mga Bible character ang sinless? Wala ho silang maituro niyan Hinahamon ko sila niyan Sabi ko, sino sa Bible character sa Biblia ang sinless? Wala silang mababasa niyan. Next na tanong ko. Sabi ko, ikaw ba mismo sinless? Tinatanong ko sa mga LGBT yan Ikaw ba mismo sinless? Kasi nagtuturo ka ng sinlessness Di ba? Ngayon, kung ikaw ay nagtuturo ng sinlessness, sinless ka ba? Ayun, Hindi rin nila masasagot yun. Pero Brother Sem, eto na, nag-evolve na yung kanilang stand ngayon, Kasi wala silang maisasagot sa una at ikalawa. Iba na ang discard nila ngayon, bro. Ang sinasabi nila, meron daw sinless sa Bible, yung 144,000 sa Revelation 7. Sinless daw yun. Tutol ako doon, bro. Tutol ako doon. Kindly explain that. Kasi, ito Kuya Bobby, correct me if I'm wrong ano sinasabi nila, nababasa ko to, na yung 144,000 kabilang, ito na mismo yung last generation. Tama ba, Kuya?
Tama, yan ang paniniwala nila. Kaya Kuya Bobby, kindly explain it. Bakit tutol ka doon sa ano na yun? Sa pinpoint na yun? Oh, yung 144,000 bro, hindi po yun sinless. Oh, hindi po sinless po yun. Sila po ay blameless. Oh, may Bible ka ba dyan bro? Basahin natin ha. Sa Revelation 14 verse 5, linawin natin. Revelation 14 verse 5. 14:5 oh. Tagalog na lang natin, Kuya, para ano. Sa English kasi gusto ko marinig yung blameless eh. Na, Anong version? KJV? Teka. Sa King James nga, tingnan mo nga. Sige, lapit ko yung KJV. Magbubuklat ako ng version ng Bible. Sabi dito, and in their mouth was found no guile, for they are without fault before the throne of God. Yun sa KJV, Kuya. Pero try kong hanapan ng ano. Sa NIV, bro, ito. Sa ano? Sige, Kuya. Sa NIV. NIV. Yan. Ako na kaya Okay. babasa, pwede rin mo siguro, no? Okay, Kuya. Okay, Kuya. Sabi nito, no lie was found in their mouths. They are blameless. So, hindi, yung 144,000, hindi ho sila sinless. Sila ay blameless. Iba yung blameless sa sinless, bro. Magkaiba yun. Hindi, Ah? yun yung follow-up question ko. Ano ang pinagkaiba ng sinless at blameless? Okay. Ang sinless, bro, nature yun eh. Nature yun. Kasi ang akala nila yung sinless, ang ibig sabihin pag-iwas sa kasalanan. Hindi ho yun ang ibig sabihin ng ng sinless. Ang ibig sabihin ng sinless, yun ay isang nature ng tao na kagaya ng kay Jesus na hindi nagkakasala o hindi gumagawa ng kasalanan o wala siyang tendency to do sin. Yun ang ibig sabihin ng sinless. Ibig sabihin, itong 144,000 hindi sila sinless, kundi blameless. Pag sinabi mong sinless, tumutukoy ito sa nature ng tao. Yun, nakuha mo? Oh, si Jesus lang ang merong ganoong nature, sinless. Kaya itong 144,000, sila ay blameless. Ibig sabihin, yung kanilang righteousness, hindi nanggagaling sa kanilang sinlessness na ginagawa. Hindi ho nanggagaling. Ang kanilang righteousness ay nanggagaling sa imputed at imparted righteousness of Christ. Tingnan mo ha, Revelation 7 verse 14. Pakibasa nga ulit. Revelation, ano kaya? Ipopost ko kasi, Kuya. Ano kaya? Nawala yung signal, Kuya. Ay, yan bro, Revelation. yan bro. 7 verse 14. 7 verse 14. Okay. Naghang lang. Teka, bago mo basahin ko ha, dininamin ko ha. Tama. Yung righteousness ng 144,000, hindi yun nanggagaling sa sinlessness. Kundi yun ay nanggagaling sa imputed righteousness of Christ. Basahin mo bro. Pakibasa po. Sabi dito, Wala yung audio? Bro, Kuya nawala Bobby, yung audio. naghang tayo, Kuya Bobby. Nawala bro. Ako ba ang nawala o ikaw? Hello. Yan bro, rinig mo ako. Ano, Kuya Bobby? Sa akin ata yung problema. Hindi ko makapit yung aking connection. Revelation, sige. ano kaya? 7 verse 14. Sige, Kuya, go ahead lang, Kuya. Revelation, ano po? 7 verse 14. Revelation 7 verse 14. Okay. 7 verse 14. Ang sabi dito, I answered, Sir, you know, NIV po, version. And he said, These are they who have come out of the great tribulation,
They have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. Yan, kita nyo? Yung kanilang NIV righteousness, bro, yung kanilang righteousness, bro, napakalinaw, nanggaling doon sa dugo ng ating Panginoong Jesus. Kaya itong 144,000, hindi sila naging righteous dahil sila ay sinless. Kundi sila ay righteous at sila ay righteous dahil sa imputed righteousness ng ating Panginoong Jesus. Sila'y nahugasan ng dugo ng ating Panginoong Jesus. Ayun, no? Ngayon, ano ba ibig sabihin ng blameless? Ang ibig lang sabihin nun, yung taong matuwid na pinatawad ng ating Panginoong Jesus sa magitan ng kanyang dugo. Ayun. Kaya bro, itong 144,000, sila ay mga blameless. Hindi po sinless. Kasi ang sinless, it's a nature. Yung blameless, akto ng pag-iwas sa kasalanan. Yun po yun. Yun ang right term doon. Paano ba tayo ini-impute ni Kristo yung kanyang righteousness doon sa Revelation 4, sa Romans 4 verse 7. Parang nawala yata si Bro. Bro, nawala ka Kuya, bro? kuya, nagkakaroon lang talaga ako ng problema sa signal. Go ahead lang, kuya. Go ahead lang, kuya. Oo. Sige, tingnan natin. Ano ba ibig sabihin ng imputed righteousness of Christ? Kasi dito nanggagaling yung righteousness ng 144,000 eh. Hindi naman sa kanilang self-performance eh. Tingnan natin ha. Ang sabi nito sa 4 verse 7, na sinasabi, mapapalad yaong mga kanilang mga pagsalangsang ay ipinatawad at ang kanilang kasalanan ay nangatakpan. Ayun. Yun po pala yun. Ibig sabihin, itong 144,000, yung kanilang mga kasalanan, tinakpan ng ating Panginoong Jesus. Pinatawad at tinakpan. Ayun. Kaya naging righteous sila dahil lang sa pagtatakip ng ating Panginoong Jesus. Yun. Hindi dahil sa hindi sila gumagawa ng kasalanan. Yun, Brother Shem. Kaya follow-up question. Ito sabi po ni Brother Lins Gonzalez. Dapat din ang mga district pastor natin maging aware na huwag pagsalitain ang mga LGT sa bawat Bro, nawala kaya ta, bro? pananaw. Hello, Kuya Bobby. Inig mo ako, Kuya Bobby? Yes, sige. Yes. Kuya Bobby, sa babang section natin, no? Sabi niya dito, huwag pagsalitain yung mga district pastor natin. What do you think? Kung ako ang pastor, hindi ko talaga pagsasalitain yan eh. Hindi, mismo ang district pastor daw ang nagsasalita ng dapat din ang mga district pastor natin maging aware na wag pagsalitain ng mga LGT sa bawat churches sa nagdudulot ng kaguluhan. Yun ay sa aking pananaw lang. Okay. Tapos ito pa, Kuya Bobby, follow-up question din ni Brother Denmar. Sabi niya dito, gusto ko sana marinig kay Brother Bobby na linawin niya na di porke tayo ay LGT ay di tayo against sa kautusan. Yes, faith alone, pero di tayo lawless. Ayun. Go ahead. Alam mo bro, every time na sinasabi ko na tayo'y sumusunod sa kautusan dahil tayo'y ligtas na, laging ang kabuntot na upak nila sabihin nila, bakit kayo nagtuturo na wala na ang kautusan? Kasasabi ko pangalan na tayo sumusunod dahil ligtas na, abay, ang intindi nila, nagtuturo agad tayo na ang kautusan ay hindi na kailangan. Sa totoo lang, mas mabigat pa nga yung instruction natin, bro Kasi tayo, nagtuturo na ligtas na tayo kaya tayo ay nagbubunga ng pagsunod. Yun, diba? amen. Nagbubunga. Wala naman tayo sinasabi na huwag susunod sa 10 utos Wala pa tayo sinasabi nun Ang sinasabi natin, dapat tayong sumunod dahil ito ay bunga ng ating pagkaligtas. Minsan tinatag pa nila ako na ako raw ay nagtuturo na
hindi na kailangan ng 10 utos. Ano ba naman sila, kagagaling ko nga lang sa debate tungkol sa 10 utos eh. Tapos sasabihin, nagtuturo ako. Baliktad! Kuya Bobby, linawin natin yun, Kuya Bobby. Sabi mo kasi na ang pagsunod natin ay bunga ng pagkaligtas. Kasi ang tinuturo nila, kailangan mong gumawa para tayo ay maligtas. And sabi dito ni Pastor, pakita ko lang tong post ni Pastor Mark Finley, no? Finley emphasized that the men and women of the final generation will successfully overcome sin through their absolute commitment to Christ, and denied that the emphasis on perfect obedience to God constitute legalism. No, the main point here is what we call the legalism. So, tama ba yung sinasabi doon ni Pastor Mark Finley? Kasi sa sobrang pagsunod sa kautusan, karamihan sa mga Seventh-day Adventists, umiiral na ang pagiging legalismo. Ay, ganun talaga yun. Ganun talaga yun eh. Sa sobrang tingin mo sa kautusan, ang nangyayari tuloy, para bagang yung kautusan na ang batayan ng kaligtasan mo. Di ba? Sa sobrang pagdepensa mo sa kautusan, para bagang lumalabas na yung kautusan, yun na ang tagapagligtas mo. Hindi natin naisip na ang tagapagligtas yung nagbigay ng kautusan. Yun. Kaya yung tao na nagsasabi na dapat ko sumunod sa kautusan para maligtas, nauuwi sa legalism yun eh. Nauuwi sila dun eh. Nauuwi talaga. Kasi ang katumbas bro ng legalism, sila yung mga self-righteous eh. Di ba? Sila yung self-righteous. Kasi ang kaligtasan, para sa kanila, ang kaligtasan nakabase sa sarili nilang performance. Kailangan sumunod ako ng sumunod para maligtas ako. Kasi kung ganun ang kaligtasan, bro, walang maliligtas talaga eh. Kasi wala namang makakasunod ng perfecto eh. Kasi sinful ang ating nature. Kuya Bobby, ito ba yung sinasabi mo na human effort? Oo, human effort yan. Human effort. Para ikaw ay maligtas? Oo. Exert your effort. Bro, nawala ka bro. Pakiulit nga bro. Yun ko yung sinasabi ng pro-LGT, no? Na kailangan mo mag-exert ng human effort para ikaw ay maligtas. So, nangyayari, puro legalism ang nangyayari with them. Tama ba ako, kuya? Kasi parang kinukuha mo ang salvation sa pamamagitan ng sarili mong strength eh, sarili mong performance na hindi na tinuturo ng ating Panginoong Hesus. Nagtuturo tayo na dapat naman talaga na mag-effort tayo. hindi para maging batayan ng ating kaligtasan, kundi bilang tugon. Tugon yun eh. Tugon, yes. Kailangan tugon kasi tugon, yung halimbawa magre-respond ka eh. Kailangan kasi yung regalo ng Diyos, bro, yung biyaya, yung kanyang kaligtasan, inaalok niya na sa lahat yan eh. Tito 2:11, inaalok niya yan eh. Pero tatandaan natin na ang grace na yon ay walang bisa kung hindi tayo tutugon. Kaya kung tatanungin mo kung ipapadefine mo sa akin ng effort, pwede kong tanggapin yun eh. Basta ang limitasyon ng effort ay bilang tugon, response. Ayun. Tatanggapin ko yun. Tatanggapin ko yun. Sabi ni Pastor Ryan, sa LGT kasi dapat before close of probation ay sinless perfect na sila. Pero kung sinless perfect na sila, matutokso pa ba sila ni Satanas? Di paano mananalo si Satanas kung ganun? Dito, Kuya Bobby? Usapin namin ni Brother Robin, meron pang possibility din na si Satanas ay manalo laban kay Kristo. Di ba? Naalala ko yung
Naalala ko yung debate ni Engineer Jan ni Engineer Robin. Talagang lampaso lampaso. Para bagang si Satanas dito parang meron pang no? May pang-rebanse pa siya. Oo. Kasi yun ang nakalagay sa concept. Yun ang nakalagay sa concept ni Andreasen sa kanyang book na ipinaliwanag ni Engineer Robin that time. Any input dito, Kuya Bobby? What can you say about this pananaw? Yung ganung ang pananaw medyo delikado nga At medyo naguguluhan ako. Kasi tingnan mo before close of probation, ang sinasabi niya, mandadaya pa si Satanas doon sa 144,000. Tama ba yun, bro? Okay. Mandadaya pa. Tapos, ang sinasabi naman nila, sila daw ay siselyuhan na para hindi na madaya. Sila daw ay siselyuhan para hindi madaya. Kasi kapag hindi raw sinelyuhan, madadaya daw sila Yun ang point nila Yun ang point nila. Oo. Alam mo ba, bro? Laging binibintang nila na tayo ay nagtuturo ng OSAS. Pero ang totoo nun, sila ang tunog OSAS Di ba? Kasi once daw na maselyuhan sila, hindi na raw sila mapapahamak. Di ba tunog OSAS yun? One save, always save. Para po sa mga nanonood sa atin. Ang tawag ko sa kanila, bro, ang tawag ko nga sa kanila, nagtuturo ang LGT ng hybrid OSAS Kasi sa close of probation daw, pagka sinelyuhan na, sigurado na raw yun at hindi na raw madadaya. Parang ginamit nila ang selyo para ma-immune, parang protection. Tayo hindi ganun ang estad natin Hindi Tayo ay sinelyuhan kasi tayo ay nagtapat na. Yun. Hindi tayo sinelyuhan para magtapat. Nakuha mo ba, bro? Yes. Tayo ay sinelyuhan kasi tayo ay nagtapat. Nandun yung free will natin. Nagtapat tayo. Ganito yan, bro Ano ba yung sineselyuhan ng quality product? Kapag ang isang product ba ay nilagyan ng seal of quality, nagiging quality ba siya? Hindi naman, di ba? Kaya meron siyang seal of quality kasi ang laman nun, dekalidad talaga. Yun. Tayo ganun din. Pag tayo ng Diyos, hindi para magtapat tayo sa Kanya, kundi dahil tayo ay nagpasya na magtapat sa Diyos. Ayun. Kaya walang panalo si Satan doon. Walang panalo. Bakit? Kasi yung ating pagtatapat sa Diyos, yung ating katapatan sa Diyos, sinelyuhan ng Diyos. Sinelyuhan. Ibig sabihin, approve sa ating Panginoon. Paano ka madadayad sa panahon ng tribulation, di ba? Ngayon, paano naman madadaya ang mga LGT? Sila daw ay tatatakan para hindi na mapahamak. Mapapahamak sila kasi ang ganong turo galing sa OSAS, galing sa Garden ng Eden na itinuro ng ahas. Ang sabi ng ahas, kahit labagin mo ang Diyos, hindi ka mapapahamak. Yan ang turo niya, di ba? Kaya itong mga LGT na ito na nagtuturo na pagka tinatakan daw sila ay hindi na mapapahamak para silang nagtuturo ng OSAS. Ayun. Kaya bumabaliktad ngayon Bumabaliktad ngayon Tayo sila pala yung nagtuturo. Sila yung nagtuturo ng OSAS, hybrid OSAS. Sila rin yung nagtuturo ng self-righteousness. Yung dalawang yun, ibinibintang sa atin yun bro. Ibinibintang. Meron ikatlong bintang sa atin, bro. Tamad daw tayo, tamad. Tamad. Dahil daw, hindi raw tayo nagtuturo na dapat sumunod para maligtas. Kasi work-based sila Work-based Kaya, tayo hindi tayo nag-work-based
Kaya tamad ang tawag sa atin. Pero ang totoo, sila ang tamad. Binabaliktad lang nila. Bakit? Ano ang katamaran doon? Kapag ako ay kailangan gumawa para maligtas, at paano pumapasok ang katamaran doon? Yun ang tanong doon. Di ba? Yun ang tanong doon. Pumapasok bro ang katamaran doon kasi hindi mo na pinakikinggan ang sinasabi ng Biblia at ni Kristo. Tamad ka na eh. Tamad ka nang tumingin kay Kristo at ang tinitignan mo na lang yung sarili mo. Kasi mas madaling tignan ang sarili kaysa tignan ang Kristo. Tama, mali? Tama. Tama, di ba? So, kaya sila ang totoong tamad. Ayaw nila tumingin kay Kristo, ang tinitignan nila yung kanilang sarili. Kasi yung sarili nila, mas madaling i-access sa kanila kaysa si Kristo. Yun. Kaya yung tatlong yung nabintang na yun, tayo ay tamad, tayo ay self-righteous, tayo ay nagtuturo ng osas, parang evangelical. Sila yun eh. Sila yun eh. Kitang-kita sa doktrina nila eh. Tunog osas, tunog self-righteous, tunog katamaran. Yun yun. Kuya Bobby, ano muna tayo basa muna tayo ng mga comments sa ating mga ang dami na napupuno ng mga tanong and komento sa ating comment section. And try nating sagutin, lalo ka na Kuya Bobby. Yung mga katanungan nila. May katandem ba ako? Nandiyan si Denmark eh. Dalawa kami sasagot. Nandito si Denmark pero walang boses si Denmark kaya ang ginagawa niya, nagtatanong na lang siya. Modesto Sopiento, good evening po mga kap, watching from Luciana, no? Good evening po, no? Brother Modesto. Liz Gonzalez, faith plus salvation equals obedience, fruits, evidence, ito ay katibayan. Sabi din niya, Acts of the Apostles, page 563, John did not teach the salvation was to be earned by obedience, but obedience was the fruits of faith and love. Tama naman po ito. And ito po, Kuya Bobby, tanong ni Brother Denmark. Kuya Bobby, ano ang tamang pag-unawa sa Matthew 19 verse 17? Nagsasabi ba ito na mga utos upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Kahapon niyang diniscuss eh. Bro, go ahead, Kuya bro. Bobby. Explain. Kuya Bobby. Hello. Dinig mo, Kuya Bobby. Tama yun. Dinig na kita, bro. Dinig na kita. Bro, dinig mo ako? Okay, sige. Okay, Bobby. Tama kahapon yun ang tinanong eh. May nagtanong sa atin yan eh. Paano natin ipaliliwanag yung Matthew 19 verse 17? Kasi bro, pinaka-banner text ito ng LGT para patunayan na ang pagsunod sa utos ay bahagi ng kaligtasan. Banner. Pero babasahin natin maigi bro ha. Doon sa Mateo 19:17, hindi yun nagtuturo na dapat ka sumunod sa utos para maligtas. Babasahin ko ha, malinaw. Sabi nito sa Matthew 19 verse 17, sinabi ni Jesus sa kanya, bakit mo ako tinatanong tungkol sa kung ano ang mabuti? Ang Diyos lamang ang tunay na mabuti. Kung nais mong magkaroon ng buhay na walang hanggan, kailangan mong sumunod sa kanyang mga utos. Nandun ang diin eh. Pagkat binasa ng mga LGT ito eh. Pero nakalimutan nila yung naunang teksto. Ang kaligtasan mga kapatid, hindi mismo yung pagsunod sa kautusan, kundi yung kabutihan ng Ama. Yun, tingnan mo ha, basahin natin. Ang sabi ito, bakit mo tinatanong ang tungkol sa kung ano ang mabuti? Ayun. Ano raw ang mabuti ang sabi ni Kristo? Ang Diyos lamang ang Diyos lamang ang tunay na mabuti. Ayun. Kaya dito po mga kababae ko, Brother Shem, at saka kay Brother Denmark, ang tinuturo ng 19:17, ang makapagliligtas sa atin, hindi yung pagsunod sa utos, kundi yung kabutihan ng Ama. Ayun. At dahil mabuti ang Ama, tutugon tayo sa magitan ng ating pagiging obedient sa Ama.
Yun, bro. Brother Denmar. Ayun. Oo. Sana mali So, mo Kuya ito, ano? Oo, tinitignan ko kuya yung yung mga Bible verse na nagko-connect doon sa mga sinasabi ng ating Panginoong Kristo from John 3:16 na kuya. No, the concept of the John 3:16, yung pagmamahal ng ating Panginoong Diyos sa atin. Kasi remember, no? Nauna muna na mahalin tayo ng ating Panginoong Diyos. Yan. Oo. Kabilang doon yung kanyang pagiging mabuti sa atin kaya tayo ay naligtas. Yung pala yung konsepto ng Matthew 9:17. Yan, no? Kasi malinaw naman doon sa talata eh. Bakit mo itinatanong ang mabuti? May isa. Hindi dalawa, ha? Hindi dalawa, kundi isa. May isa na siyang mabuti, ang Ama lamang, sabi niya. Kaya yung nagligtas sa atin, hindi yung kautusan mismo, kundi ang kabutihan ng Ama. Yun ang nagligtas sa atin. Ayun. Ang sentro dito, mga kapatid, ang sentro ng 19:17 ng Mateo ay ang Diyos. Siya ang sentro dito, ang Diyos, yung kanyang kabutihan. At yung pagpasok natin sa buhay, yung sundin ang mga utos, ito ay bunga ng ginawang pagliligtas ng kabutihan ng Ama sa atin. Ayun. So malinaw na, no? Hindi nga ako lumabas sa Matthew 17. Nandun na kasi mismo yung paliwanag ng Biblia. Binabaluktot lang ito ng mga LGT. Kasi kung magbasa sila mga kapatid, Brother Shem, Brother Denmar, dinidiin nila yung yung huling parte ng talata, kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. Yung conclusion yung binabasa na, hindi niya binasa yung emphasis eh. Ayun, no? Hindi eh. Okay, Bobby. Ayun. Ko din i-connect ko din ito doon sa Ephesians 2 verse 8. No, ang sabi doon sa talata, sa biyaya ng ating Panginoong Diyos. Go ahead, Kuya Bobby. Bro, nawala ka bro. Sige bro, nakikinig ako. Kuya Bobby, i-connect ko doon sa Ephesians 2 verse 8 na sinasabi sa talata na ito ay dahil sa biyaya ng ating Panginoong Diyos na libreng ibinigay sa ating lahat. Ayun. Ang ganda ng pagkakakonect mo bro. Naka-align ka bro. Align yung text mo na Ephesians 2 verse 8. Kaya doon sa Ephesians 2 verse 8 bro, ang kaligtasan doon, yung biyaya mismo ng Diyos. Yes. At tayo naman ay tutugon sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo. Ayun. Kaya kung itutuloy mo na yung verse 9 and 10, yung taong naligtas pala ay inihahanda ng Diyos sa mga mabubuting gawa. Yun. Kaya tama yung mo bro, napakaganda ng pagkakakunik mo ng Efeso 2:8 hanggang 10. Napakalinaw. Pinalinaw mo lalo yung 19:17 ng Mateo. Kasi kuya, to be honest, medyo naguluhan din ako sa konsepto ng Matthew 19 verse 17 dahil nga nagkakaroon ng konting diin when it comes to sa pagsunod doon sa kautusan. Pero this time, nakita natin yung liwanag sa tulong at biyaya ng ating Panginoong Diyos. Amen. Kung paano itinuturo ng ating Panginoon na sa pamamagitan lamang talaga ng Ama, ng ating Panginoong Diyos, tayo ay gagawa, hindi dahil gusto nating maligtas, kundi tayo ay ligtas na. Kaya tayo ay gagawa na mabubuwa. Dahil yun ang bunga ng ating pag-ibig sa ating Panginoong Diyos. Ayun. Kaya ngayon yung Mateo 19:17 basag na ngayon ang mga LGT diyan eh. At sa mga lahat ng mga nakikinig ngayon, tatandaan lang nila yung yung paliwanag natin na hindi tayo lumalabas sa Mateo 19:17. Basag na talaga yung kanilang yung kanilang banner text nila. Kumbaga nilagyan na natin ng ending. Buti na itanong ni Brother Denmar yan. No? Buti na itanong. Kasi talaga magka-connect yun, Kuya Bobby no? Mga talata. Connect yun. Dugtong-dugtong yun Selective reading kasi ang LGT. Sabi ni Brother Liz, ang storya kasi ng Matthew 19 hindi nagtatapos. Verse 17, ang concern na nagtanong pagkakaroon ng eternal life. Madaling sabihin, hindi sa pagsunod sa utos para magkaroon, kundi na kay Kristo
1 John 5 verse 11 to 13, sumatotal pagsunod kay Jesus, hindi sa 10 utos ang pagdidiin kahit sa mabasa. Sabihin na natanong sumunod ka sa akin. Yan. Okay, Kuya Bobby, any inputs pa? Kasi sabi mo dito, go Kuya Bobby. Nagkakaproblema lang pala sa signal eh. Sabi ko Bobby. Okay, sige. Okay, go. Tignan pa natin yung sinlessness na na doctrines nila, no? Yung sinless. Ito pa yung naririnig ko sa kanila eh. Kasi yun ang pinaka-banner doctrine nila, yung sinless. Pero mali yung pagkakagamit nila. Yung salitang sinless, ulitin natin ha. Yung salitang sinless, hindi ibig sabihin ito pag-iwas sa kasalanan ha. Paggawa ng kasalanan, hindi ha. Pag sinabi ng Biblia ang salitang sinless, pertaining agad ito sa nature ng tao. Nature ng tao. Kasi isa pa, bro, hindi nila matanggap na ang sanggol, bro, mayroong simple nature. Nalilito sila rito, bro eh. Nalilito sila rito. Sige, explain ko kuya kung ano na to. Sinful nature na ito sa bata. Go ahead, kuya. Sa bata. Sabi nila, yung bata daw ay ililigtas ni Kristo dahil sila daw ay sinless. Mali ho yun. Ang bata po hindi sinless. Hindi ho sinless ho yung bata. Ang bata ay merong sinful nature. Kasi ang katwiran nila, yung bata naman hindi naman minamana yung kasalanan ng tatay niya eh. Ibig sabihin, ang definition daw ng sin daw sa kanila kasi is transgressions of the law. Tama naman yun, hindi natin tinututulan yun no? So, kung ang bata wala pang kakayanang mag-transgress, ibig sabihin sinless sila. Yun agad ang conclusion nila. Hindi tayo sang-ayon doon. Totoo ng bata, hindi pa kayang gumawa ng kasalanan, pero hindi siya sinless. Correct. Ang nature niya pa rin ay sinful. Kasi minamana ng bata yung ginawang yung kalikasan nila Eva at Adan na kasalanan. By generation yun minamana ho yun Hindi minamana ng bata yung kasalanan ng tatay nila ha, hindi. Kundi yung nature ng tatay nila na makasalanan mula kay Eva at Adan, yun ang minamana nila. Kaya yung bata, bagamat siya ay walang sin na yung act of sin, bagamat wala siyang ganoong wala siyang yung sin na pag-akto o yung sinalangsang transgression, meron naman siyang sinful nature. Psalms 51 verse 5. Ngayon, ang tanong ganito, kasalanan ba ng bata na siya ay magkaroon ng sinful nature? Kasalanan ba ng bata na siya ay magkaroon ng sinful nature? Siyempre hindi. Hindi ba? Tama, brother Shep, Yes. Hindi naman kasalanan ng baby na siya ay ipanganak na merong sinful nature. Hindi naman niya kasalanan talaga yun di ba? Pero ang problema, pero ang tanong doon, anong problema pala kung hindi naman pala kasalanan na sila ay magmana ng sinful nature? Anong problema ngayon doon? Ang problema kasi doon, once na pinanganak yung bata na merong sinful nature agad, pinanganak siyang hiwalay agad sa Diyos. Kaya lahat ng batang pinapanganak, hiwalay yan sa Diyos Roma 5:12. Yung bata pagka pinanganak, hindi siya mahihiwalay pagka siya ay lumaki at gumawa na ng kasalanan. Doon pa lang siya mahihiwalay. Hindi ho ganon. Hindi ganon. Kundi, once na ang bata ay pinanganak na, hiwalay agad siya sa Diyos. Ayun. Kaya, ang bata, kailangan ng tagapagligtas. Hindi dahil siya ay gumawa ng kasalanan dahil wala naman siya kakayanan na gawin yun, dahil siya ay pinanganak na hiwalay sa Diyos. Kaya kailangan niya ng tagapagligtas. Malinaw, Kuya Bobby. Gusto lang natin linawin in definition of terms, Kuya. Kasi
Oo. Pag sinabi nating sinful nature, meron tayong kalikasan ng pagiging makasalanan, hindi dahil sa kagustuhan natin, kundi ito ay namana natin mula kala Eba't Adan. Tama, Kuya Bobby? Oo. Tama yun, And tama. ang pagiging sinless, hindi ito ay nature ng tao, kundi ito ay na kay Kristo lamang. Pakiulit ka, bro. Medyo nawala ka, bro. Kasi ang pagiging sinless, kuya, hindi nature ng tao, kundi ito ay nakakapit lamang sa ating Panginoong Correct. Kristo. Amen. Tama ka, bro. Tama yan, bro. Tama yung sinabi mo. Okay, go ahead, Kuya Bobby. Yung pagiging sinless, yan ay nakakapit lamang kay Kristo. At tayo ay nakatakdang maging sinless sa day of glorification sa second coming pa. Amen. 1 John 3. Not before. Oh. Not in this before. world, tama. Not in this time, not in this world, kundi sa second coming ng ating Panginoon. Doon pa lang tayo magiging sinless. Pagka ang tao ay sinless, hindi na kinakailangan i-cover ni Kristo yung ating itong ating sarili, itong ating pagkatao. Dahil sinless ka na, hindi wala nang i-cover sa atin. Yun, no? Kaya yung gagawin ni Kristo na imputed righteousness, natatapos ito sa day of glorification at mapapalitan ng sinless nature. Ayun. Kaya kung sino man ang magsasabi, bro, Brother Denmar, Brother Shem, kung sino man ang magsasabi na pwedeng maging sinless ang tao, mauna na silang gawin yon. Mauna na sila. Ikalawa, pamumusong sa Diyos yon. Kasi yung salitang yon, ikinapit lang kay Kristo. Ito bro isa pa. Si Job, hindi ho siya sinless. Si Job ay blameless. Basahin natin Job 1 verse 1. Pakibasa nga sa ano. Kaya kuya, medyo naglalag tayo ng konti. Job 1 verse 1. Verse 1. Sabi nila sinless daw si Job In the land of Uz, there lived a man whose name was Job. This man was blameless and upright. Yan. God and shunned evil. Ano raw si Job? Sinless ba siya? Blameless Yan. and upright. Blameless ka. Yan ang tamang termino, blameless. Kasi sabi nila, Hindi- sakdal daw. Ano ba yung sakdal? Di perfect. Bakit? Yung blameless, perfect naman talaga ang pagkaka-define ng Bible But not sinless. Iba yung sinless. Yung sinless, nature yon. Yung blameless, akto yon, akto. Amen, Kuya Bobby. Akto yun. Kuya Bobby, Akto. nandito si Engineer Robin. At mukhang Ay, naging sige. interesado sa ating usapin, no? Engineer Robin, Brother Robin, baka open ka ng cam at mukhang... Di ako makapag-open na. Sa labas kasi ako ngayon. Sige bro, any input sa pinag-uusapan natin ngayon? Pero malinaw ba yung yung audio ko? Yes bro. Ayun. Magandang gabi sa inyo, mga kasama. At kay Kuya Bobby, good evening. Si Kuya Ay, good Bobby, evening. matagal ko na naririnig to kasi partner ko dati si Kuya Ray Bida. Kinekwento Ay, niya, partner mo daw to si Kuya Bobby. Anyway, Nasa linya rin si Denmar. oo. Maganda yung point na inilabas ni Kuya Bobby itong huli, no? Yung sa salvation, meron din sana inputs, pero sa susunod na lang yon kung merong pagkakataon. Pero gusto kong sundan tong scene. Ang LGT kasi, todo deny sila, i-deny nila na nagtuturo sila ng absolute sinless perfection. Tandaan natin na ang itinuturo talaga nila is absolute sinless perfection. Tignan mo ito, Brother Shem at Kuya Bobby. Ang problema nila, isa lang, one-dimensional kasi sila Yung definition nila ng sin, isa lang. Transgression of the law. Okay? Ang sabi ni Emil Andreasen, susundin yung 10 Commandments, pero hindi tutulungan sariling lakas ng mga tao ng last generation. In short, sariling lakas nila kung bakit nila susundin yung 10 Commandments. Walang tulong yun. Ngayon, sumunod na.
Sa Ten Commandments, nakasunod na sila. So meaning to say, yung problema ng sin, nasolusyonan nila ngayon. Yung problema ng sin, ang nagbigay ng solution, sila, hindi si Kristo. Nakita nyo na? Kaya, yung pagkakabigay nila ng solusyon doon sa problema ng sin, dahil nga isa lang ang definition nila ng sin, di absolute na yon. Hindi ba ganun yon? Absolute ka na. Not unlike sa definition ng church. Isa lang yung sin as transgression of the law, isa lang yon. Sin as action, isa lang yon. Isa lang. Isa lang sa definition ng sin, pero marami pa. Merong sin as rebellion. Yung sin as relationship with God, yun yung binabanggit ni Kuya Bobby. Kaya nga pag binasa niya yung 28 fundamental beliefs, sabi dun sa ating 28 fundamental beliefs, dalawa yung ginawa ni Kristo nung namatay siya sa cross. Ano yun? Una, iniligtas tayo. Pangalawa, restoration ng relationship sa Diyos. Amen. Yun yung dalawang ginawa ni Kristo. Kaya nga yung mga bata, nung sila ay maipanganak, may sinful nature sila. Bakit? Kasi hiwalay sila sa Diyos, wala silang magandang relasyon. Ngayon, para magkaroon sila ng magandang relasyon sa Diyos, ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, namatay siya. No? Para ma-restore yung alin. Hindi lang yung salvation, kundi ma-restore yung relationship ng tao doon sa kanyang manlilikha na pinahiwalay ng kasalanan. Ngayon, tumatakbo sila dito, Brother Shem, mo. Kung meron kayong great controversy, page 492, paragraph 2, ang sabi ganito, our only definition of sin, sabi ni Mrs. White, is that given in the Word of God. It is transgression of the law. O, di kita mo na, Brother Robin, Brother Shem, Brother Bobby, Brother Denmar, ang paniniwala daw ng church, sabi ni Mrs. White, the only definition of sin is transgression of the law. Ang problema, eto, may karugtong yun, pinutol lang nila. Tingnan mo ito. It is, alin yung it is? Ito daw yung paglabag sa kautusan. It is the outworking of a principle at war with the great law of love, which is the foundation of the divine government. Yun palang transgression of the law. Ito rin pala ay rebellion. Sa madaling salita, tama si Mrs. White na the only definition of sin is the transgression of the law kapag pinag-uusapan yung action. Pero wag nila natin kakalimutan kasi ganito eh. Halimbawa, nagnakaw ako, no? Plinano ko yun. Noon bang nagpaplano ako ng magnakaw ng bangko kaya nung flood control? Halimbawa, engineer ako doon sa DPWH. Plinano kong maigi para di ako mahuli. Yung bang magpaplano ko, hindi pa ba ako nagkakasala noon? Nagkasala sa ka na. kanila, kailangan magnakaw ka muna bago mo sabing nagkasala ka eh. Kaya tama yung sinabi ni Mrs. White. It is the outworking of a principle at war. May rebellion. At nangyari yun sa isip. Hindi ka pa nagkakasala. Bakit? Kasi nga, may sinful nature ka. Meron kang tendency to sin. Meron, kumbaga, an inclination natin sa kasalanan talaga. Otherwise, mawawalang saysay yung sinasabi ng Biblia na kinakailangang tayo ay baguhin ng ating Panginoon, bigyan niya tayo ng banal na espiritu na siya yung mag-guide. Kung kaya pala natin, ba't nangako pa ang Panginoon na bibigyan tayo ng banal na espiritu? Hindi ba ganun yun? Kaya nga mali sila eh. Yung definition nila ng sin, absolute. Babalikan natin yan, patunayan natin, talagang absolute sila. Ito problema. Sa lahat ng aklat na binasa nila kay Andreasen, isang aklat lang nabasa nila. Tayo, ilang aklat nabasa natin. Mahalaga na tignan natin yung ibang aklat ni Emil Andreasen sapagkat makikita natin ano talaga ang theology niya. Hindi lang natin may discuss pa sa ngayon yung iba, pero absolute talaga. By principle pa lang, kumbaga yung idea pa lang. Biruin mo, kung ang problema lang ng sin, paglabag sa kautusan, tapos sumunod ka na sa kautusan, absolute na yun. O ngayon, punta tayo dito sa perfection. Tama yung sinabi ni Kuya Bobby. Pag sinabing perfection of character sa writings ni Mrs. White, hindi nangangahulog ang sinlessness.
Bakit? Kasi sabi sa 28 fundamental beliefs natin, sanctification is a lifelong process. Perfection now, ngayon, yung perfection natin ngayon, is ours only in Christ. But the ultimate, all-comprehensive transformation of our lives in the image of God will take place in the second advent. Ibig sabihin, Yan. yung perfection natin ngayon, kaya tayo perfect sa paningin ng Diyos kasi ang nakikita niya, si Kristo, hindi yung sarili nating likas na makasalanan. Kailan daw mangyayari yon? Sa second advent. Kaya tama yung binabanggit ninyo, yung discussion ninyo, yung sinabi ni Kuya Bobby, yung sinasabi mo Brother Shem, yan talaga ang position ng church. Kaya napakahalaga na tignan natin itong LGT na ito. Kaya nga tignan mo panoorin mo yung debate nung isang LGT at ni Kuya Richard Thompson. Nung sabi nung LGT doon, yung 28 fundamental beliefs may daya. Hiningan ng sample. Anong daya? Alam mo kung ano binanggit niya? Yung binanggit niya, yung sinulat doon sa 28 fundamental beliefs, na yung pagsunod sa 10 commandment is only a fruitage. Yun daw may daya yun. Kasi pag tinignan mo yung sulat ni Larry Kirkpatrick na isang prominent LGT proponents, hindi yun fruit sa kanya. Root yun, hindi fruit. So yun lang yung gusto ko idagdag. Ang haba nung sinabi ko. Salamat Brother Shem at Kuya Bobby. Okay, salamat Brother Robin, no? Brother Robin, bago kita bitawan, no? Kasi Yes. lagi mo nababanggit tong si Andreasen na to eh. Hindi ko siya naitanong last time, no? And ito yung parang core doctrine ba to ng LGT na to, no? Bakit mas pinaniniwalaan ng mga pro-LGT tong si Pastor Andreasen na to? Kasi Ganun yung ano nila. kasi pag tinignan mo, meron siya sinulat na aklat, yung tinatawag na sanctuary service. Doon naman, yung aklat na yon, specific na aklat na yun, hindi ako against. Kasi meron doon mga tama talaga. Nagkaroon lang ng problema doon sa latter parts. Specifically, kung tama yung pagkakatanda ko, from page 113 onwards, diniscuss niya doon yung last generation theology. Doon nagkaroon ng problema. Ngayon, si Emil Andreasen kasi, to make the long story short, inakusahan tayo na tayo ay kulto ng mga evangelical. So, ang ginawa ng ating church, nag-invite ng mga evangelical pastor, tapos nabuo yung question ng doctrines. Nung binubuo yung question ng doctrines, hindi siya nakasama. Hindi siya isinama. Tapos, doon siya nagreklamo. Tapos, sinasabi niya na tayo daw ay may turo na ng katulad ng sa evangelicals, something like that. Kaya itong yung mga LGT proponents ngayon, believers sa panahon natin, mas naniniwala sa kanya kasi ang palagay nila, ang paniniwala nila, si Emil Andreasen ang nasa original katulad ng mga pioneers. Alam mo, very problematic yun pag ganun yung line of argument natin. Bakit? Isipin mo, mag-isa lang yun. Mag-isa lang yun. Sa madaling salita, siya ginabayan ng Diyos, o ibang scholar, hindi. Actually, Diba? Brother Robin, Kuya Bobby, narinig ko kanina pinag-uusapan nila, not to mention their name, no? Yun lang ang original teaching ng Seventh-day Adventist. Nako, ang original teaching ng Seventh-day Adventist, unang-una makikita sa Biblia. Pangalawa, makikita natin sa 28 fundamental beliefs, yan ang original doctrine ng Seventh-day Adventist. No, yung nasa, pag sinabi kasing original, legitimate. Hindi lang basta yung katulad ng nauna. Ngayon, yung 1888 message, pag tinignan mo, ang sinasabi nila, doon nagsimula yung LGT. Pero ang hindi nila napansin, ang diniscuss doon, righteousness by faith. Sa 1888 message nila Wagoner. Mahaba pa yung kwento na yon, pero ito kasing si Emil Andreasen, mga kapatid, malakas ang impluwensya niya kasi nga siya ay isang prominent pastor, professor from our university. So, malakas ang influence niya dahil nga rin sa mga credentials niya. Ngayon, ganito. Ang laging binibida ng mga LGT, sila Stephen Bohr, sila Doug Batchelor, yan yung mga sikat na evangelist. Ang problema kasi sa evangelist tsaka sa scholar ito.
Yung evangelist, pag gumawa yan ng libro, mag-isa lang yan. Ang scholar, pag gumawa ng libro, bago ma-publish yan, katakot-takot na scrutiny ang dadaanan yan. Yung mga peers nila, yung mga kasamahan nila sa university, bago sila mag-publish ng libro, tinitignan muna kung aligned ba, tama ba, at maraming tumitingin yan. Pag tinignan mo yung ating 28 fundamental beliefs, nabuo ang ating 28 fundamental beliefs. Anong sabi? Ito ay bunga ng 150 years of Bible study. Grabe. Grupo. Yung mag-isa lang yun eh. Mag-isa lang sila eh. Tapos yung symposium, lahat ng nandun magkakalaban, di naman pa naniniwala eh. Kahit silang mga LGT, hindi magkasundo. So, yun lang gusto kong kaya nga eto, tignan mo ha. Yung mga evangelist dito sa Pilipinas na medyo kilala na, hindi naman dinidiscuss yung LGT eh. Last year lang eh. Nakisakay lang sila sa hype. 'Di ba? Sa terminology natin, Brother Shem, no? Nakisakay sa hype. Oo. Di ba? So, yun, nalalayo na tayo. Kaya, kung sasabihin nila na original doctrine yan ng Seventh-day Adventist, simple lang ang challenge ko. Maglabas sila sa sulat ng Pioneer ng phrase na last generation. Maglabas sila. Wag sila maglalabas ng final generation, ha? Baka ang ilabas nila, final generation. Maglabas sila ng last generation sa writings ng mga pioneer. Oh. Yun Kuya lang Bobby. yun. Kuya Bobby, Okay, Brother Bobby, kasi meron nagpapag-idea ako. What if na magkaroon tayo ng friendly dialogue with the anti-LGT? Are you willing, both of you? Aba, syempre, Sige, Bobby, ikaw. Kuya Bobby. Syempre, syempre kasi chance ko na yan na ma-share ko yung yung nalalaman natin sa Biblia at sa katuruan ng Adventist. Chance na natin 'to eh kasi kung merong pagkakataon na maisigaw natin yung totoong aral, yun na yun. Chance na yun, di ba? Para nagpasin po ba? Hindi na syempre. Yes. Pero magandang bro, magandang plano yan. At meron pa talaga yan, merong nagpaplano or merong gustong bumuo or May nagpaplanong ganyan, Kuya Bobby. Sa state forward, na namin declare na kami ang magiging moderator. Kasi actually nagkaroon ng debate pero parang exclusive na sa isang church siya. And hindi ata napanood ng nakararami yung stand ng ng pro and anti-LGBT. Pero maybe through online, no? Once and for all, magkaroon na ng linaw to sa mga natin, mga kaibigan natin. Kasi eto, Kuya Bobby, Brother Robbie, sabi dito ni Mark Finley, to ito sabi niya dito na popular among independent ministry organization. Karamihan sa nagpapalaganap ng LGBT, yung mga independent ministry organization. Do you agree, mga brother? Agree. Sila yung mga independent kasi wala nagre-regulate sa kanila eh. Wala. Kaya nga, ultimong pamunuan natin, nilalabanan nila eh. Kaya nga, may nagsabi sa kanina mga pastor natin, sinasabihan sa tanik eh. Kasi gusto nila independent eh. Ay, kanina nga lang, may nag-post sa akin eh, na wag na raw ako sumama sa inyo eh, ngayong discussion eh. Naku. Ewan ko kung nabasa niya yun. Hindi ko ba nababasa? Kasi hindi ko naman daw talaga mapipigilan yung LGBT. Sa akin naman eh, kahit naman hindi ko mapigilan eh, basta sasabihin ko yung totoo. Yung masabi ko ang katotohanan, yun ang kapangyarihan nun. Yun ang mahalaga nun. At the mere fact na gumaganyan sila, very powerful yung pagpapayag mo. Na ibig sabihin. Ngayon, balik ako dun sa tanong ni Brother Shem. Ako agree ako na magkaroon ng discussion. Pero kung magkakaroon ng discussion, gusto ko group discussion. Kumbaga sa debate, team debate. Limahan, parang basketball. Yun ang maganda. Wag na yung isa-isa lang.
Maganda yung limahan mo. Kunwari, dalawa na kami ni Kuya Bobby, tapos tatawag pa kami ng 3. Yun ang Pero maganda, ako, bro, parang basketball. pero ako bro, pag nagde-debate ako, hindi ako mag-isa talaga, to be honest meron talaga akong meron akong team sa paligid na gumagana para sa debate. Mm-mm. Kasama na Yung dyan si, maganda si Ruben, tsaka si Raybita, tsaka iba pang grupo. Meron talaga akong team. Kaya pagka nagkaroon ng discussion tayo, ibang usapan na naman 'yon. Kasi live niya yata yun, live ba yun? Or Maganda dun. Ano pa rin tayo ngayon, Kuya Bobby? So, yun. Balik tayo dun sa sinabi ni Mark Finley. Tama yung sinabi ni Mark Finley dun na ito yung mga nagde-define ng LGBT na to, mga independent ministries lang to. Hindi to tama yung word na ginamit. Actually, that is the exact word na lumabas kay Kuya Bobby. Hindi sila regulated ng church. Etong mga pastor kasi natin, tandaan natin ha, pastor, professor, hindi sila pwedeng magsalita ng outside sa church. Yung theology na dala nila, mainstream. Bakit? Kasi pastor sila at professor ng denomination. Yun. And then, by the way, pag pinanood ninyo yung diniscuss ni Mark Finley doon, iba na naman. Iba na naman yung dinidiscuss niya. Kaysa dun sa ibang LGT. Iba na naman. Kaya nga, magulo sila eh. Kaya nga kung papansinin mo Brother Shem, lahat ng debate ko, dinadala ko kay Andreasen. Hindi ako pumupunta sa ibang mga LGBT proponents. Bakit? Kasi siya talaga yung leader. Siya ang leader ng mga debate. Siya ba yung founder niyan, engineer? Siya po yung Kuya Bobby. Sa kanya nagsimula yung LGT. Siya yan. Sa aklat niyang Sanctuary Service. Yung last generation. Nilikot niya yung writings ni Mrs. White. Brother Shem, Kuya Bobby, ako'y mauuna na ha. Sinasa labas pa ako. Salamat sa ibinigay ninyong time. Sa lahat ng mga nakikinig, sana naging pagpapala itong discussion na ito. Huwag kayong aalis, marami pa silang i-discuss, no? Kuya Bobby at Brother Shem, Brother Denmar, salamat sa inyong time. God bless. Patuloy akong makikinig. Salamat, Brother Robin. Kuya Bobby, for last question with you. Sabi dito, Brother Bobby, do you agree na dapat patunayan ng tao na ang Diyos ay matuwid o di na kailangan ng Diyos na patunayan pa ang sarili niya kahit kanino? Gaya sa Romans 1 verse 20, there is no excuse, no apologia. Kuya Bobby. Medyo hindi ko nakuha. Kailangan daw patunayan ng Diyos na siya ay matuwid? Do you agree daw? Do you agree lang naman na dapat patunayan na tao na ang Diyos ay matuwid? Kasi ako bro, naniniwala ko na tayo ang magpapatunay eh. Patunayan natin na ang Diyos ba talaga ay matuwid. Kasi yung tanong niya ay kamukha lang tinanong sa amin niya na yung Muslim, bakit daw sa libro ng Muslim pinatutunayan ni Allah na siya ay totoong Diyos? Bakit daw sa Bible hindi sinasabi na ang Diyos siya mismo ay totoo? Kumbaga, kung mas maganda kasi ang magpatunay, hindi yung sarili niya, eh, 'di ba? Hindi yung ibabandera niya na ako ay totoong Diyos, hindi eh. Hindi ganoon eh. Kundi tayo mismo ang magpapatunay na ang Diyos na ito ay totoo. Nag-gets mo ba, bro? Ibig sabihin, other party ang magpapatunay na ang Diyos talaga ay totoo at matuwid at mabuti. Ayun. Hindi yung self-proclaimed. So, paanong paraan natin mapapatunayan na ang Diyos ay mabuti? Nako, kulang yung oras natin. Make it short, Kuya Bobby. Make it short. Actually, madali lang huminga ka ngayon ng malalim, bro. Huminga ka ng malalim. Kung singiling kita ng 500 dyan sa sininghot mong oxygen, magagalit ka ba sa akin? Of course. Pero sa Diyos, ano yan? May bayad? May bayad ba? Well, Di ba libre?
Yes. O yung buti ng Diyos. Yun. kaya Praise God. kaya hindi Diyos ang magpapatunay na siya ay mabuti, kundi tayo mismo ang nagpapatunay na ang Diyos ay mabuti. Oo. Amen. 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 Kuya Bobby, last word Kuya Bobby sa ating mga manonood. Maraming hindi bumibitaw ngayong gabi na ito, Kuya Bobby. Baka meron ka pang more inputs regarding sa LGT, close Ay, of okay. probation. Go ahead, Kuya Bobby. Isa pa bro, ito. Meron silang talatang ginagamit na pampalakas loob para posible talaga ang sinless ayon sa kanila. Kasi sabi nila, si Kristo daw ay mayroong sinful nature. Bakit nagawa niya ang sinlessness? Di ba? Kung nagawa ni Kristo, edi magagawa din natin. Parang motivation bro? Kuya. Parang motivation. Pero ang totoo bro, meron silang teksto kasi ginagamit doon sa Roma 8:3 para patunayan na si Kristo ay mayroong sinful nature and yet namuhay siya ng sinless. Tignan natin yung tekstong ginagamit nila bro. Si Brother Denman at Brother Denman, yan parang Wala na Kuya Okay. Sige. Sa Romans 8 verse 3, ito yung ginagamit nila bro, Romans 8 verse 3, para patunayan na si Kristo ay mayroong sinful nature and yet nagawa niya maging sinless. Motivation Motivation nila to sa mga LGT Ang sabi nito, God did by sending His own Son in the likeness of sinful flesh to be a sin offering, and so He condemned sin in the flesh. Kita ninyo si Jesus mayroong sinful nature. Parang alino ng talata para napakalinaw sa kanila na yung talatang ito nagpapatunay na si Jesus ay mayroong sinful nature. Pero aaralin natin yung mismong talatang ginagamit nila. Ang nakalagay sa Romans 8 verse 3, hindi sinful nature. Kundi ang nakasulat dito ay likeness of sinful flesh. Yan. Ang meron si Jesus, hindi yung sinful nature. Kundi ang meron si Jesus ay yung likeness of sinful flesh. Pag sinabi mong likeness, kagaya lang. Pero hindi ka parehos talaga. Ayun, Halimbawa tayo, likeness tayo ng image ng Diyos. Likeness lang. Likeness, hindi talaga perfectong kamukha o kalarawan ng Diyos. Tama ba? O ngayon, Amen. ano yung likeness? Ano yung likeness ni Jesus? Siya ay merong likeness of this sinful flesh. Pag sinabi mong sinful flesh, bro, hindi ito tumutukoy sa nature, kundi sa kanyang physical feature. Ayun. Ang likeness ni Jesus, hindi yung nature natin na sinful, kundi yung sinful flesh natin, yun ang likeness niya. Halimbawa, si Jesus ay nagugutom. Ayun. Si Jesus ay nagugutom. Si Jesus ay nauuhaw, nasasaktan, napapagod, at may kamatayan. Yun yung sinful flesh. Meron siyang kahinaan sa laman. Nagugutom, nauuhaw, napapagod. Yan ang sinful flesh. Pero pagdating sa spirituality niya, sinful ang nature niya. Ayun. Kaya kung ang pag-uusapan natin, kung ano ang nature ni Jesus, ang nature ni Jesus, para mas madali natin maintindihan, kung ano ang nature ni Eva at Adan bago sila magkasala, yun ang nature ni Jesus. Amen. At kung ano naman yung flesh ni Eva at Adan after the fall, na tumatanda, napapagod, nagugutom, nangihina, yun naman din ang flesh ni Jesus. Yun. So, yun ang malinaw doon sa Roma 8 at 3 na nasasabi nila na si Jesus daw ay mayroong sinful nature. Mali po yung kanilang pagkakaintindi. Ang likeness lang ni Jesus doon ay yung sinful flesh.
Si Jesus, nagugutom, nauhaw. Pero yung kanyang spirituality, yun ay sinless. Hindi ho talaga siya nagkakasala. Hindi siya nagkasala. Ang tanong nila, bakit pa siya dadayain? Bakit pa siya dadayain kung hindi pa siya nagkakasala? Ang sabi natin, kagaya ng, ang nature niya, kagaya ni Adan bago mahulog Di ba si Adan nahulog? Di ba? Kasi pinili nila ang madaya. Si Jesus po, mapatid, siya po ay dinaya pero hindi nagpadaya. Bakit naman siya dadayain ni Satanas kung wala pa siya kakayanang madaya, di ba? Ayun. Kaya si Jesus, kahit meron siyang sinless nature, pwede pa rin yung dayain gaya ng ginawa kay Eva at Adan. Pero si Jesus, dahil sa kanyang pakikipag-alyansa sa Ama, napagtagumpayan niya ang pandaraya ng ahas o ng diablo. Okay, so last na lang bro. Okay. Kuya. Last question to, kuya. May mababasa ba tayo sa 28 fundamental beliefs, letra por letra, na may sinful flesh at fallen nature si Jesus Christ? Ay, kulang yung oras ko bro. Bibigyan mo ko ng konting break niyan para basahin ko. Bro, kasi letra por letra Di maganda. Letra por letra Letra por letra. Kung sana kung hindi letra por letra. Hahanapin anyways, ko letra por letra. Anyways, kasi ito mahabang research to kasi 28 fundamental beliefs yung pinag-uusapan natin. Kuya Bobby, any last words para sa mga kapatiran natin, pro-LGT or anti-LGT? Sige, salamat sa time, bro. Ano po ninyong mga kababayan natin ng mga nakikinig, Brother Shem, Brother Denmark, at kay Engineer Robin, maling termino ang sabihin na ang tao ay pwedeng maging sinless ngayon. Maling termino yon. Mali yung pagkagamit nila ng terminong sinless. Ang tama pong termino ay blameless. Blameless. Tingnan po ninyo ha. Sa Pilipos 2:15, yung mga anak ng Diyos, hindi tinatawag na sinless. Sila ay tinatawag na blameless. Ayun. Tingnan natin, ha? That ye may be blameless and harmless, the sons of God without rebuke in the midst of the crook and perverse nation among whom ye shine as light in the world. Kaya bro, ngayon pa lang may natutunan na sigurado yung ating mga tagapakinig sa programa mo. Sa malawak mong programa bro, narinig ngayon na hindi pala tama yung salitang sinless na iaangkop sa akin o sa mga anak ng Diyos. Ang tamang termino dyan bro ay blameless, hindi sinless. Si Job, blameless ho yan. Sila Daniel, blameless ho yan. At yung 144,000 sa Revelation 7, hindi po sila sinless. Sila po ay blameless. Bakit blameless? Kasi tinakpan ng ating Panginoong Jesus yung kanilang mga pagsalangsang. Ayun, yung kanilang mga kasalanan. Kaya sinawag silang blameless upang walang maipintas sa kanila. Ayun. Yun yung bro. So yun lang at salamat sa chance bro na ako'y na-invite ninyo at na isigaw po na naman minsan pa yung ebanghelyo ng ating Panginoong Yesus. Praise God. Kuya Bobby, to have a clarification kasi medyo English yung termino nating ginagamit, sinless and blameless. Pag sinabi nating sinless, walang kasalanan na kay Kristo nakakapit lamang. At pag sinabi nating blameless, walang kapintasan pag tayo ay nananatili sa Panginoong Diyos at nagiging tapat. Tama ba, Kuya Bobby? Tama. Yung sinless, kay Kristo lang yan. At yan ay tumutukoy sa isang nature ng ating Panginoong Yesus. At tayo'y magiging sinless, hindi ngayon, kundi sa ikalawang pagparito ng ating Panginoon. At sa ngayon, tinatawag tayong blameless. Ayan, blameless. Ibig sabihin, walang maipintas sa atin kasi tinatakpan ni Kristo yung ating mga pagsalangsang. Yun lang bro, tama yung
summarize mo. Maraming salamat, Kuya Bobby. Sa mga nanonood sa atin at hindi bumibitaw dito sa Straightforward, I hope na marami tayong natutunan, especially when it comes to definition of terms, no? Kasi medyo tricky nga naman, no? Pag hindi natin na-explain ng maliwanag when it comes to their definition. Pero sa tulong at biyaya ng ating Panginoong Diyos at sa tulong din ni Kuya Bobby, sa mga oras na ito, mga kapatid, marami tayong nasagot, nalinawan tayo patungkol sa aral ng LGT. Maraming salamat po, mga kapatid, sa inyong panonood ngayong gabing ito, sa hindi pagbitaw, at sa tulong ng ating Panginoon ay marami tayong natutunan ngayong gabing ito. Sa pagtatapos po, mga kapatid, Kuya Bobby, pwede po ba mag-request na kayo po ang mag-lead sa ating closing prayer? Sige. Tayo po'y manalangin. Dakila't mapagpala po namin, Diyos, salamat sa inyong pong karunungan, kabutihan at pag-ibig sa amin na amin pong naranasan ang inyong pong walang hanggang pag-ibig na kami inyong inibig na maligtas. At kami, Panginoon, sa mga oras ding ito, tumutugon sa inyong pong paanyayang kaligtasan. Subalit, Panginoon, kami po ay mahina, wala po kaming kalakasan. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng karunungan, ng Espiritu upang aming yakapin ang inyong pong alok na kaligtasan. At ang mga nakikinig sa mga oras na ito, maging bahagi nawa ito ng kanilang pong pananampalataya samantalang sila, Panginoon, ay namubuhay sa makasalanang sanglibutan ito. At sa takdang panahon, Panginoon, at sa oras na dumating na ang mapalad na pag-asa, Panginoon, kami inyong yakapin sa buhay na walang hanggan. Ang lahat na ito ay aming hiling sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat, Kuya Bobby. Pero bago tayo magtapos, konting bati lang po sa ating mga nanonood ngayong gabing ito, no? Dito po of course, kay Pastor Ryan. Maraming salamat, Pastor Ryan, sa pag-antabay sa ating topic at pag-alalay sa ating lahat. Brother Lins Gonzalez, Brother Pebwin sa atin, Brother Pebwin, baka meron ka pag gusto sabihin sa live natin. Modesto Sobieto, maraming salamat po sa inyong mga inputs. Kay Engineer Robin, Ian Mina Cruz, blessed evening, mga kapatid. And of course, kala Brother Denmar na nagbigay ng ating mga katanungan. Yan lang po, mga kapatid. Maraming salamat, good night, and maraming salamat po sa inyong pag-antabay. Kuya Bobby, maraming salamat po. Ay, okay. Bye-bye Salamat po. din po. Who are Seventh-day Adventists? Commonly